galing sa gobyerno. Oh, sabi ni BBM sa akin, pinadala niya na sa GCash mo. News yun. Yung ticket mo. News. Ay, ikaw talaga BBM, napaka-fake news mo talaga. Inaabangan namin sa GCash yung pambili ng ticket namin eh. Punta-punta ka kasi ng New York. Tumulo pa sipon mo dun. Tumulo ang sipon ni BBM, napaka-fake news pa talaga. O ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again! Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga pwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Iyon ang problema dito sa mga dilawang tae. Ano ho, pasintabi sa mga kumakain, ang never again naging never against sa mga Marcos. Ang kakapal na mga pagbumukha ninyo, kayo pa ngayon ang nagsasabing kayo yung anti-corruption. Yun naman pala ang kurap, ayaw ninyong mapasibak mga kababayan. At dito sa video ito, naku po, si Auntie Claire at saka itong si Marcos Jr. nasupalpal nitong isang gasoline boy lang po mga kababayan. Grabe, pakinggan po natin si Sir. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. So yun na lang. So sabi nila sir, hindi sila Wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag allowed tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible tayo. Pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, settle na ang sigalot sa Middle East. Aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback. Pero as of now, nawala talaga. Yes. Mr. President. Ang galing ng mamang ito mga kababayan, nilecturan itong si Marcos Jr. Actually, ang galing niya po mag-English. Sana all. At sabi pa nga niya dito, matagal pang mag-loading. Mukhang patungkol ito kay BBM. Lagi pong loading pag sumagot, laging loading pag nagsalita. Grabe ka naman sir. Tumutugma naman ang sinasabi mo dito kay Pangulong Marcos. Panoorin natin si Pangulong Marcos kung gaano po siya kagaling mag-English versus dito sa ating gasoline boy na talaga naman yung actually niya hindi po nagbakil. Si BBM kaya yung tubididat-dat-dat-dat-dat. Pakinggan natin. With the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman ng daily consumers, maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where Grabe mga kababayan, nagpalit na lang kaya tayo ng presidente, yung gasoline boy na lang ang gawin natin presidente. Kasi kung mapapakinggan po natin ang sinabi ng itong gasoline boy, abay dire-diretso kaysa dito sa Pangulong Marcos na ito. Ha? Ang sinasabi nito, hindi niya matukoy. Samantalang itong gasoline boy mga kababayan ay tukoy na tukoy niya. Kahit pa daw po matapos na yung gera ay hindi pa rin basta-bastang
basta-bastang bababa ang presyo ng langis. Bakit? Sapagkat mga kababayan, ito ay matagal pa ang loading. Katulad na mag-English si BBM, loading lagi. The transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito, papunta, mag-deliver ng mga goods, they are still traveling. So that's why I'm saying it will take time for any That's how I'm saying, na sinasabi ko na nga dito, nagdadadat ka na naman dyan, anak ng tokwa, any of the effects of the oil price shock to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman ng taong bayan. Anong hindi na masyadong maramdaman? Ramdam na nga ng taong bayan, mga kababayan yan po ang ating pag-uusapan. Ngunit mga kababayan, nakakagulat po itong balitang ito. Tigi na daw di umano. Itong si Saldico inatake sa puso, mga kababayan. Mukhang natupad ang wish ni Cara David, mga kababayan. Tingnan nyo po itong balitang inatake daw sa puso, breaking news. Gaano kaya katotoo ito, mga kababayan? Naku naman. Grabe na po itong mga balita natin ngayon. Samantalang itong si Attorney Libby Baligod ay matapang na nagtungo dyan sa NBI. At ito nga pong kanyang sinamahan na 18 dating Marines ay humarap at i-considerang potential witnesses, mga kababayan. Tandaan po natin potential witnesses po sila. Hindi po sila mga suspect. Hindi po sila mga nagnakaw. Nag-deliver po sila papunta sa mga magnanakaw. Yan po ang ating tandaan, mga kababayan. Bago natin tunguhin ang mga detalye ng ating mga balita, maraming salamat po muna sa mga nagla-like at nag-share sa lahat ng ating pong mga kababayan. Guys, nakikisuyo muli ako sa inyo, paki-like, paki-subscribe naman sa hindi pa subscribers. Malaking tulong na po yan sa amin na mga content creator. Maraming salamat po sa inyo. Tatanawin ko pong utang na loob yan. Kaya utang na loob, mag-subscribe na ang hindi pa nakasubscribe. Impeach Saranaw. Impeach Saranaw. Ako po ay nanawagan sa Supreme Court at sa Kongreso na dapat imbestigahan na. Nauna. Ngayon na talaga kasi naiinip na ang taong bayan. Kasi gusto nang ma-impeach si BP Sara. Naiinip na. Ang iba galit na kay BP Sara. Dapat ma-impeach na yan. Kasi delikado pag magiging presidente na ngayon 2028. Delikado ang buhay namin. Kulungan ang bagsak namin. Marami kami. Baka mapuno yung kulungan. Hindi kasya. Para ma-impeach na. Imbestigahan na agad. Kasi marami na naghain sa kanya ng impeachment complaint. Ano pang hinihintay ng aksyonan niyo na agad? Kasi naiinip na ako. Impeach Saranaw! Impeach Saranaw! Aksyonan niyo na kaagad. Pagka hindi niyo in-impeach yan, Sara, madami kami makukulong. Ganon pala yun, mga kababayan. Ginugood vibes ko lang muna kayo. Grabe naman kayo. Huwag kayo masyadong dyan. Sayang ang wrinkles. Yung wrinkles ninyo, dadami yan. Grabe kayo. Enjoy muna kayo sapagkat ang mga balita ngayon nakakabuisit, nakakainis. Napakarami po ngayon ng mga samut-saring lumalabas na mga balita. Ngunit ang atin pong presidente ngayon ay uutal-utal, loading lang, dinadaan lang tayo sa mga kung ano-anong mga palamuting mga pananalita. Ngayon, ito pong si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, mayroon po ay nagtungo po sa airport at mayroon po siyang na-interview na isa po nating kababayang OFW. Ngayon po, pakinggan natin ang sinabi ng OFW kung ano nga ba ang naibigay na tulong, gaano kalaki ang naibigay na tulong ni Marcos Jr. sa kanila para sila ay makauwi, mga kababayan. Survivor po ito from Dubai.
Dali na, talikod ha. Oh, dito na naman ha, interview na naman tayo sa isang survivor ng Dubai. Yan, ito, kapatid, saan ka galing? Sa Dubai po. Oh, doon ka nagtrabaho? Opo. Oh, ilang years ka doon? 17 years. Oy, grabe. So, papadala ka ng pera sa pamilya? Oo, ma'am. Oo, kayo lang man ang kapalutang nitong ekonomiya natin na ninanakaw lang nila. Oo. Pero, nakauwi ka man. Oo, kahit personal finance man yung aming ticket. Oy, Hindi man galing sa gobyerno. paano trabaho mo doon? Sandali mga kababayan, personal daw ang kanilang ticket, oh. Hindi daw ito kay galing kay BBM, oh. O, nasaan na BBM? Sabi mo, tutulungan mo itong mga OFW. Man. Oo, kahit personal finance man yung aming ticket. Oy, Hindi man galing sa gobyerno. paano trabaho mo doon? Kasambahay. Lagi, pero paano na? Ay, Makabalik ka pa ba? oo, makakabalik kasi may return ticket naman eh. Oo, payag naman yung amo, Oo, walang problema. ang employer. Oh, pero yung ticket mo, sino nagbayad? Ay, di personal. Hindi si BBM? Ay, wala. Sabi ni BBM, padalang kanya ng pera sa GCash mo. Ay, wala siguro. Oo. Fake news. Nasaan yung iba? Yung may kasama ka pang ibang naggaling sa Oo, marami Dubai? kami, pero iba-ibang lugar naman. Pero, ang ticket nyo, personal. Oo, hindi galing sa gobyerno. Oh, sabi ni BBM sa akin, pinadala niya na sa GCash mo. Ay, fake news yun. Yung ticket mo. Fake news. Ay, ikaw talaga BBM, napaka-fake news mo talaga. Inaabangan namin sa GCash yung pambili ng ticket namin eh. Punta-punta ka kasi ng New York. Tumulo pa sipon mo dun. Yan, itong si BBM mga kababayan, punta-punta pa ng New York, no? Samantalang ang ating mga kababayan, wala pong pamasahe, sarili po nilang bulsa, ang pinambayad po nila sa ticket personal po mga kababayan para lang po makaligtas, makatakas, doon po nga sa kagipitan or sa gera dyan sa Middle East. Samantalang ang kanilang pera na pinaghirapan, na binayad nila sa tax sa buwis ng bayan, ay ayun, ipinambiyahe ni Marcos Jr. papuntang New York. Tumulo pa nga ang sipon at uhog niya doon mga kababayan. So kayo na, gusto nyo yung ganyang klaseng presidente at yung susuportahan niya? Kung gusto nyo pa mga kababayan, ito na kayo mga kababayan. Ito po pangalan nito, Luke Espiritu. Hindi rin po ako hindi ko rin po ito gusto mga kababayan, no? Pero ito may real talk dito eh. May real talk, bagamat dilawan ito, bagamat ang ugali nito hindi mo rin maintindihan. Pero ito napaka-real talk talaga niya mga kababayan. Ito'y patama dito kay Risa, Laila de Lima, Lini, Bam Aquino, Kiko, at Liberal at mga kakampings at makabayan. Panoorin natin. We, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw eh. Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Sino ngayon ang mga nakipag-alyansa sa magnanakaw? Di ba si Lene Robredo? Di ba sila Sharon? Di ba sila Kiko? Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Tama! Si BP Sara lang ang naniningil sa mga magnanakaw, kaya siya yung alternatibo, hindi kayo. Kay Marcos, yung sinasabing dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Tama mga kababayan, kiss of death, halik ni Judas. Pag nakipag-alyansa kayo dito kay Marcos, itong mga Pink at Liberal, mga kababayan, wala po silang patutunguhan kundi talagang puso negro na po. Kung kay Tatay Digong iniduro, ito naman ngayon kay VP Sara, puso negro lahat ito ng mga kalaban ng mga Duterte. Dahil sinking ship si Marcos. Ay, hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship nga, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. Walang naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidente since the time of his father. Sige nga, kontrahin nyo nga itong sinasabi nitong si Luke Espiritu. Ngayon ba na pakikipag-alyansa nyo kay Marcos, naniniwala ba kayo na hindi magnanakaw si Marcos? Wala namang Pilipinong hindi naniniwala eh. Mula sa tatay niya hanggang dito sa anak, lalo na dito sa anak, grabe po, magnanakaw talaga. Pag Marcos, magnanakaw. Tamang-tama talaga ang unang letter ng kanilang pangalan. Marcos, magnanakaw. Marcos, magnanakaw. Kaya, BBMM na, dagdagan natin.
Bongbong Marcos magnanakaw. Dadagdagan lang natin ng isang M sa dulo. BBM-M. Ganda, mga kababayan. Number one, siyempre top notcher ang tatay niya. Siya salutatorian sa pagnanakaw. Ayan. So, parang lalabas, corrupt din itong Pink Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Mhm. Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw. Di ba? Salutatorian sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Correct. Mag-aalyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sinong presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, we, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw eh. Oh. Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Kaya ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Correct. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos. Hindi kayo. Ang Hindi ibig kayo. sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Oh, pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. Yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA Generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga pwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank you. Yan, mga kababayan, narito kayo dito ni Luke Espiritu. Ang problema daw ninyo ay yung never again sa mga Marcos, naging never against sa mga Marcos na. Dati never again kayo pag Marcos. Ngayon, ayaw nyo nang mag-against sa kanya. Naging together again kayo kay Marcos. Grabe, mga kababayan, kakainin talaga nila ang kanilang tinain na nila, sinuka na nila, kakainin po talaga nila alang-alang sa kanilang personal na interes. Samantalang ito mga Duterte, kahit pa ipakulong, kahit pa dalhin sa dahig, no? Wala silang pakialam. Kahit sila magdusa, kahit sila ngayon ang pinapahirapan ng pamilya nila, wala silang pakialam. Ang pakialam nila ay ang kababayan natin, ang mga kababayan natin. Yung mga taong mga maliliit na walang kayang ay pagtanggol ang kanilang mga karapatan. Laban po dito sa mga magnanakaw. Speaking magnanakaw, eto kaya mga kababayan ay natupad na naman ang wish ni Cara David. Tingnan natin ito. Mayroon po ditong post mga kababayan, itong MD Channel Ito. MD Channel, nakikita nyo ba yan mga kababayan? MD Channel, ayan no? Yan. Hindi ko po yung gawa-gawa ha. Ito, ano po dito sinasabi niya rito? Inatake sa puso or sinadya, breaking news. Basahin ko lang mga kababayan itong post niya ha. Breaking news. Ito, para makita nyo rin. Pero kalahati nga lang, hindi kasi ma-share ng buo ang ano niya eh. Sabi dito, breaking news, breaking news is Saldico natagpuang walang buhay, may question mark. March 12, 2026, ayon sa pahayag ng pulisya ng Portugal, isang babae ang lumapit sa kanilang himpilan ngayong araw upang humingi ng tulong dahil ang kanila umanong uncle ay natagpuan sa kanyang kwarto na duguan. Ang ikinagulat pa nila ay bukas ang bintana ng kwarto nito kung saan ito ay nagpapahinga. Di ba mga kababayan, yung itong kanyang video dati, di ba? Parang makikita natin iisang ilaw lang kaya nga may anino sa likod eh. Kaya nga hindi nila ito mapasinungalingan at hindi nila ito masabi na AI dahil may anino sa likod, di ba? Ang AI kasi wala na yung anino. Sabagay, pwede rin sabihin na, AI, gawin mo, may anino sa likod ha. Pero hindi, nagpapatunay lang ito mga kababayan na kulob or wala pong sarado ang mga bintana nitong kanyang kwarto. Okay, tuloy natin ang pagbabasa. Bintana ng kwarto. Gayong lagi umanong nakasara ito dahil nga nagtatago ang kanilang uncle dahil sa kanyang arrest warrant. Ayon pa sa kanila, dalawang lalaki ang nag-aaligid sa kanilang bahay. 2 days bago nangyari ito,
at bago i-anunsyo ni Pangulong Marcos na alam na nila kung nasaan si Zaldico. Kaya duda ang kaanak na may kinalaman ito sa flood control scandal. Di ba si Marcos noon nagsabi diyan sa New York din, di ba? Na alam nila kung nasaan si Zaldico, di ba? Nasa Portugal. Kung umabot ka sa pagbabasa, sandali mga kababayan ha, tungkol sa Portugal. Dudang kanilang kinalaman ito sa flood control scandal. Sabi dito mga kababayan sa baba, kung umabot ka sa pagbabasa sa parting ito, siguro tuwang-tuwa ka kung isa ka sa nagnakaw at nabigyan ng malita. Kasi wala nang titestigo sa 2028. Pero pasensya ka na dahil si Zaldico ay buhay na buhay pa at nag-aabang na malapitan ng presidente. Buisit na yan mga kababayan. Ang kwentong yan ay napanaginipan lang ng kapitbahay namin, pero paggising niya, saktong 80 pesos na ang presyo ng diesel. Tapos binungangaan pa siya ng asawa niya dahil tanghali na hindi pa siya namamasada ng jeep. Wala na silang bigas. Gusto mo makabawi? Maski pa paano sa mga nakatanggap ng malita, share mo to. Bullshit na yan. Share nyo na. Anak ng tutang talaga ako mga kawain. Share nyo na. Share ko na to para makabawi ako. Akala nyo, totoo na, no? Panaginip lang pala. Grabe mga kababayan. No? Hindi pa pala yun ang wish ni Miss Cara David. Sorry naman kung nireaksyonan ko po dito yan. Pampagod vibes lang mga kababayan. Hindi naman po rin tayo mapaniwalay sa panaginip. Kaya lang, alam nyo, mga real talk po ito no? Ako rin, kinabahan din ako nung una ko itong ang una ko rin itong tawag nito, mabasa mga kababayan or mapanood, no? Ay, hindi, mabasa, mapanood. Mabasa! Anak ng tutang talaga, oh. Mabasa, hindi ko po napanood ang... Tandali, ito ba yung sinasabi mo, Biba? Nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko sa radyo, television. Anak ng tipaklong, nababasa na pala ang radyo. Hindi po ako ganun ha. Hindi ko po napapanood ang post. Nababasa po yung post. At hindi po ako si BBM na nababasa ang radyo. Nababasa ang radyo at television. Anak ng tuiting talagang buhay, are. Oh, ito mga kababayan, ang nag-real talk dyan sa kay Marcos Jr. Isa lang pong tawag nito, isa lang pong gasoline boy nakapag-real talk, napakahusay po ni gasoline boy mga kababayan. Sa kanyang paliwanag patungkol po dito sa mangyayari at nangyayari ngayon sa ating gasolina. Ang pinakabuod po na naintindihan ko dito, bagamat no, matapos na yung gera, ang ating bansa ay mananatili pa rin pong mataas pa rin ang petrolyo or ang langis. Bakit? Kasi nga po, matagal pa ang loading. Katulad ni Marcos Jr., loading na loading lagi magsalita. Katulad ng utak din ni Anticler na loading din mga kababayan. Ano ho? Loading din lagi mag-isip. At loading sumagot. At pag sumagot, sablay-sablay na mga kababayan. Dahil dyan, ito talaga ang totoong issue natin na pagpupusapan at ito talaga ang karapat-dapat ng taong bayan na atin pong tunghayan mga kababayan. Panoorin natin itong balitang ito sa mga 18 ex-Marines na mga potential witnesses. Meron po kaming very productive na exercise kanina. So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. Hindi suspect kundi posibleng maging potential witness. Ito ang ipinahayag ni Atty. Levy Baligod, legal counsel ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at dati rin umanong mga tauhan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kanina, dumating sa National Bureau of Investigation sina Atty. Baligod kasama ang 16 sa 18 ex-Marines matapos silang ipatawag ng NBI para sa gagawin nitong investigasyon.
Kabilang sa inalam ng NBI ang identity o pagkakakilanlan ng mga dating sundalo. Ayon pa sa legal counsel ng 18 ex-Marines, pumayag din sila sa isa-isang custodial interrogation interview ng NBI. Oo, pinayagan ko. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila, dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Bakit po? Wala naman kaming itatago na lihim or ano, no? So, kaya nga sila nag-affidavit, handa po silang panindigan yung kanilang sinasabi. Tugon naman ng NBI na masyado pang maaga para masabing potential witness sa mga ito dahil halos kakasimula pa lang ng kanilang ginagawang investigasyon. Pero yung sinasabi na hindi sila ay witness, kasama yon sa tinitingnan natin, they can be a witness, but as of now, they are persons of interest. Kung ano yung mga participation nila. Yun na nga basically yung ginagawa natin. At salamat naman, nag-cooperate sila sa investigasyon na to, dumating sila. Ayon pa kay Ano daw mga kababayan? Ano daw? Oo nga, potential witness sila pero kino-consider din sila. Ano daw mga kababayan? Pakinggan natin uli. Parang naguluhan ako doon sa sinabi ni Matibag. dahil halos kakasimula pa lang ng kanilang ginagawang investigasyon. Pero yung sinasabi na hindi sila ay witness, kasama yon sa tinitingnan natin, they can be a witness, but as of now, they are persons of interest. Bakit sila magiging person of interest? Sila ang nagbubulgar dito sa mga magnanakaw. Yun ang person of interest. Yung kanilang binubulgar. Anak ng tarang tipaklong na lang. Grabe mga kababayan. Lumalabas ngayon, pagpapakinggan mo, itong si Matibag, mukhang titibagin niya ang mga witness. At sila ngayon, yung mga witnesses, ito ngayon na mga saksi, hindi sila basta saksi. Sila mismo ang nag-deliver ng pera at ito ngayon ibinubuking na nila. Sila ngayon yung maaari pang potensyal na maging suspect at makulong. Ganun ba, Mr. Matibag? Teka lang. May reaction dito si Attorney Rowena Guanzon sa'yo. Tingnan natin. Ngayon, nagets na natin bakit nag-resign yung dating NBI director. Dahil ganyan ang ipapagawa. Dating judge yun Isang marangal na tao at di kayang sikmurain ang mga gustong ipagawa sa kanya. Kaya kumuha sila ng kayang gumawa. Attorney Rowena Guanzon. Naalala nyo dating itong si Santiago mga kababayan? Ito po si SPO4 Santiago yan noon. Una ko yan nakilala. Doon po kasi malapit sa aming lugar. Mayroong school doon na mayroong naganap mga siguro alas 2 or alas 3 ng hapon. May naganap. Basta araw yon. May pasok. Isang sikat na high school dyan sa parting Tondo. May naganap na hostage taking. Estudyanteng babae, dalagita, high school, na hawak ng hostage taker at may nakatutok na kutsilyo sa kanyang liig. Dumating itong si SPO4 sharpshooter, ang ano dito noon, sharpshooter ito Santiago. Yan itong si dating NBI director. Tinumba niya yung suspect. Kaya sumikat. Bandang huli, isang beses ko na ito napanood, doon na rin may nagtatrabaho ako sa San Juan, isang sikat na restaurant naman to, na mga Chinese. Pag sinabi kong sikat, as in, kumbaga, para bang sa mga hotel, di ba, 5-star hotel, ang ratings nito parang 5-star restaurant. Ganito po ito kataas na aking pinagtrabahoan na restaurant na ito. Hanggang ngayon, andyan pa rin yan sa San Juan. Nakita ko ito noon. At na pag-alaman ko, ang dami nila. Kumakain sila, ang dami nila. Yung pala, na hindi na ito pulis, hindi na ito SPO4, kundi abogado na pala ito, mga kababayan. At inaabogaduhan niya yung mga tao na nandoon. Alam niyo kung anong isyo? Yung mga tao na nandoon, mga nanay, tatay pala, mga magulang pala, ng mga nagrereklamo sa CAP. Naalala niyo dati yung CAP insurance, yung tungkol sa mga pag-aaral ng mga bata, educational plans, yon. Naalala niyo yung CAP?
Ito yung nag-abogado mga kababayan. Kaya doon ko ito nakita. Kaya, tapos ngayon, ito na ngayon, ng kanyang naging judge na pala siya. Bukod dun sa naging abogado muna siya, at ito ngayon, naging NBI director na siya. Sabi nga ni Atty. Rowena, dati yan judge marangal na tao. Sa akin din pagkakakilala, marangal din ito. Ngayon, makikita natin, di ba, hindi nito nasikmura siguro, umalis ito mga kababayan. Dahil may ipapagawa siguro itong Marcos administration na hindi kaya nitong gawin. Dahil nga sa pagiging nito makabayan, bayani po ito kung tutuusin Di ba? Kaya nga ako nalulungkot ako nung mga nakaraan Dahil para bagang ang dating nito katulad dito ngayon, di ba? Yung mga tao na disinsanay, yun ang puprotektahan nila. Kasi ito yung nagsisiwalat ng mga katiwalian ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yung mga nagsisiwalat ngayon, yan ngayon ang maaari pang malagay sa alanganin. Pero yung sinisiwalat nila, yun ngayon ang napoprotektahan. Di ba ganoon ang lumalabas mga kababayan? Di ba ganito ngayon ang parang mararamdaman natin sa sinasabi ni Matibag, di ba? Tinitingnan natin, they can be a witness, but as of now, they are persons of interest. Kita nyo person of interest sila. They can be a witness, pero as of now, person of interest. Sila patuloy ngayon yung maaaring malagay sa alanganin. Kung ano yung mga participation nila. Yun na nga basically yung... Sinabi na nga ang participation nila, sila nga ang naghatid. Sila nga ang nag-deliver. So ngayon, sino ba ang mas dito? Ang dapat habulin, Mr. Matibag? Yung nagdala ba? O yung tumanggap? Yung magnanakaw? Ginagawa natin. At salamat naman, nag-cooperate sila sa investigasyon na to. Dumating sila. Ayon pa kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, ang naturang one-on-one interview sa ex-Marines ay para lang matukoy at maberipika ang kanilang pagkakakilanlan. Wala pang naging one-on-one na pagtatanong at yun nga yung naging deadlock, ayaw nilang pumayag. Ang nangyari na one-on-one sila nagbigay ng personal circumstances nila, pangalan nila, address nila. Pero doon sa joint affidavit, wala pang paglilinaw. Ang suggestion nga namin, magsulat sila, request namin, magsulat sila ng salaysay nila based on their personal recollection. Samantala, sa isang pahayag, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagpadala sila ng sulat kay Atty. Levy Baligod para pagsumitihin ng bukod na salaysay ang mga ex-Marines para sa tama at mapagkakatiwalaang pagsasalaysay. Tugon naman ni Atty. Baligod, handa silang pagbigyan ng hiling na ito ng Office of the Ombudsman. Yan po yung point namin noon, badodoble lang. Pero pagbigyan natin sila, kung gusto ng NBI mag-imbestiga, cooperate kami. Kung gusto ng ombudsman ang mag-imbestiga, cooperate kami. Ngunit para kay Atty. Ferdinand Topacio, tumatay yung legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor, hindi na kailangan pa ang bukod na investigasyon ng Office of the Ombudsman. Bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Giit naman ni dating Congressman Mike. Yan po mga kababayan ang lumalabas dito. Pinaiimbestigahan mo sa NBI, dineputize mo, pagkatapos ngayon, ikaw rin mismo na ombudsman, igagawa ka rin ng same din, di ba? Di maliwanag po na pangharas ito or pang-aabala lang para lang mga kababayan, mas lalo pang tumagal, mas lalo pang makaiwas, at lalong hindi napansinin ito ni Lacson. Mike Defensor, hindi sila ang dapat ipatawag ng NBI kundi ang mga sangkot umano sa korupsyon. Yan ang dapat niyong ipatawag. Yung sangkot sa korupsyon. Bakit sila ang ipinapatawag ninyo? Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen dun? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Anong krimen doon? Ang mga kababayan, ito si Attorney Mike Defensor, attorney po ito ginugil ko na po, attorney po siya. Hindi po pala basta lang dating congressman yan, attorney po pala talaga yan mga kababayan. Okay.
So, panoorin pa natin yung kabuuang interview ni Attorney Baligod patungkol po dito, mas detalyado ito, panoorin natin. Meron po kaming very productive na exercise kanina, no? So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. At magkakaroon kami ng susunod na proseso para maglatag kami ng ebidensya laban doon sa mga pinangalanan nila sa kanilang affidavit. When you say may panibagong proseso, babalik ko pa rin ito? Babalik kami dito para sa mga dokumento, mga ibang ebidensya. Paano po yung mga naging tanungan po kanina, attorney? Well, ang sabi kasi sa subpoena, they just want to establish the identity ng mga 18. So, sabi ko, okay lang kami sa identity. So, pinakita namin yung kanilang serial number, government-issued identification cards, etc. And then, sabi ko, pumayag kami na magtanong pa sila. Kaya inisa-isa nilang tinanong kanina. No? Inisa-isa silang tinanong kanina at okay naman. Sabi ko nga, very productive po yung araw na ito para sa hinahangad natin na magkaroon ng hustisya doon sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Attorney, initially po, ang gusto daw po ng NBI ay gusto po ng one-on-one interview sa 8 Marines. Pero ano po yung naging katapusan po nito? Oo, pinayagan ko. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila, dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Wala naman kaming itatago na lihim or ano, no? So, kaya nga sila nag-affidavit, handa po silang panindigan yung kanilang sinasabi. Sir, pa-clarify naman yung sinasabi mo na pinapatawag din sila ng ombudsman sa subpoena o invitation, kailan? Merong letter ang ombudsman sa akin na gusto rin nilang tingnan itong affidavit. Walang petsa, no? Walang petsa na binigay. Sir, gustong tingnan yung affidavit, pero paano ba? Ini-invite din nila na pumunta doon yung 18? Maaring ganon, no? Pero pupunta ba kayo? Oo naman. Bakit, attorney? Bakit hindi? Inimbitahan kami. Pero for you, attorney, hindi yung parang Ano mong klaseng tanong yan? Pupunta ba kayo? Inimbitahan nga, yun nga yung kanilang gusto doon nga sa ombudsman Ipinasa nga lang sila dito sa NBI. Ang problema, ipinasa dito sila sa NBI, ganun din naman pala. Para ba redundant lang, gusto lang nilang, talaga, lituhin, gusto nilang pigain, gusto nilang i-harass. Sabi nga ni Attorney Topacio. Since deputized naman or pwede dumiretso na sana ito. Yan po yung point namin noon, badodoble lang. Yun Pero nga. pagbigyan natin sila, kung gusto ng NBI mag-imbestiga, cooperate kami. Kung gusto ng ombudsman ang mag-imbestiga, cooperate kami. Attorney, di ba kayo hinihingi ng Na di umano ay may mga... Lacson, baka gusto mo rin mag-imbestiga, Lacson. Pagalawin mo rin yung baso ng pink ribbon. Blue ribbon pala. Akala ko kasi pink na yung ribbon dyan Sinabi ko po ilang mga members po ng 80 Marines ay hindi po tumutugma. Tulad po nung flight logs na air taxi na di umano from 2023 to 2025. Wala daw kung ganong klase ng pag-ipad. Okay. Ano po tuloy Ganito na lang, no? Kasi ang clarify namin kanina yung mga sinasabi ni Director Matibag sa media, no? Narinig nyo naman siguro, napanood nyo. Unang sinabi ni Director Matibag, 14 lamang daw ang Marines. So, pinakita namin na 16 talaga ang Marines, 2 ang Army. So, napatunayan namin na hindi totoo yung mga alegasyon ni Director Matibag. Tibag si Matibag, mga kababayan, dahil fake news siya. 14 lang daw, pero napatunayan nilang 16 talaga ang Marines. Pangalawa, yung sinasabi niyang isang general daw, class 75 ng PMA, ang nag-recruit sa kanila. Pinabulaanan namin yon na hindi totoo. Number 3, ang sinasabi ni Director Matibag, nagpirma lamang ang mga ito dahil meron silang economic problems. Economic reasons daw. At ipinakita namin na hindi kami nabayaran, bagkus ang gusto lang namin ay lumabas ang katotohanan tungkol sa bilyon-bilyong ninakaw sa kaban ng bayan.
Yung flight detail na sinasabi po ninyo, ang sabi ni Director Matibag sa 2023 to 2025, di ba sinabi niya, ay wala daw eroplano ng air taxi pumuntang Ilocos. Eh kinaligtaan niya yung 2022. Bakit ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? Paktay ka Kasi diha. 2022 nag-deliver sa Ilocos na gamit ang eroplano. Paktay ka diha! Paktay ka diha, Matibag! Ito po ang sinasabi natin mga kababayan, hanap butas lang po. Ha? Itong si Buye, itong si Buye, at saka itong si Matibag. Hanap butas lang sila dito, pero naku po, sabi ko nga sa inyo, ito pong abogado na ito si Libby Baligod, dati po ito, siya po yung sa na-police scam. Siya po yung abogado noon. Ngayon, siya na naman po ang nandito. Kaya, nako, nakakaamoy talaga ako mga kababayan. Hindi man to lahat mga kababayan makukulong. Dahil nga, hawak pa rin po nilang lahat. Lalo na itong Blue Ribbon, hindi po kumikibok ngayon. Pero maniwala po kayo sa hindi. Pag 2028 na, si Inday Sara na, ubos po silang lahat. Kaya nga ayon dito, no? Ayon dito sa ito, kailangan ng i-impeach si BP Sara. Impeach Sara now! Kasi pag hindi yan yung in-impeach yan, ubos. Ubos kaming lahat. Kulungan ang bagsak namin. Hindi kami kakasya sa kulungan. Impeach Sara now! Impeach! So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o impormasyon ni Director Matibag. At lahat po yan, naklaro namin kanina at sa tingin ko nakumbinsi naman ang mga investigador. So you're saying, sir, na yung 2022, pero sigurado may flight logs po yun? Yes. Oo. Eh, ang sinabi lang niya, 23 to 25 eh. He conveniently skipped 2022. Hindi dapat ganun ang investigador. Ang investigador, bago magbukas ng bunganga, he should first be sure of his facts. Correct. Dito po, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ni Director. Hindi na po kinusyon ni Topacio yung leadership ni Matibag dito sa NBI. Do you share the same sentiment? Hindi ko po narinig yung sinabi ni Topacio so hindi ako makapag-comment. Kamoting kahoy daw yung minsan yung mga liderato ng NBI. What's your comment po? Ayokong mag-comment. Idea niya yun or opinion niya. Attorney, di ba kayo hihingi ng security kasi sabi mo nakatanggap sila ng death threat? Kaya naman nating i-handle yan. In fact, sabi ko nga kanina sa taas, merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, pananakot, no? Pinasok nila, sir? 3 sa 18 ex-marines yung pinasok ng bahay. Hindi kasama sa 18. Nako. Kasamahan nila dati kay Saldico na trabahante, pinasok ang bahay ng 3. Nako po. Pananakot. Pero attorney, hindi naman inutusan kayo ni Zaldico. Hindi. Di ko man kilala yan. Gusto ko nga makulong siya O yun, oh. Dahil sa pagnanakaw niya Oo. Sir, para malinaw lang, willing kayong mag-submit ng independent affidavits isa-isa sa ombudsman, sir? Walang problema. Kung ano man ang gusto nilang forma, kung hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng joint affidavit, pwede kaming mag-individual. Walang issue. So satisfied na po ba kayo na dito ginagawa yung investigation? O mas gusto pa rin pong matuloy sa Senado? Bahala rin po ang Senado. Wala kaming impluwensya sa kanila. Pero kahit saan kami dalhin, pupunta kami para lang lumabas ang katotohanan. They test the credibility of the 18. We are open to that. Sir, 100 daw po yung kinausap, and 38 daw yung pumayag, including the 18 Marines. May 20 daw pa po na... Hindi ko alam din yan Kaya nga, hindi ko alam kung saan nanggagaling yan. Pero may lalantad pa, attorney. Ayoko munang sagutin yan. Sir, ano yung kwento doon sa 3 yung pinasok yung bahay, yung mga kasamahan nila? Pakwento lang. Ang idea, ang assessment ko, pananakot lang. Yung may idea kayo, sir, sino? Bakit hindi po sila tinagin? Bakit po yung mga kasama? Oo, yes. Para wala nang lumabas na iba pa. Sir, sino? Yung may idea kayo, sino yung nasa likod yung mga pumasok pa sa... Meron akong idea pero hindi ko ma-share. So may lalabas pa talaga, sir?
Hindi, ayaw ko munang sagutin yan. Mga ilan pa yan, attorney? Mga ilan na lang? Hindi ko alam kasi ang computation ni Director 100 pa daw. Hindi, 20 daw po including the 18, so may 20 pa raw po na. hindi ko rin alam yan po. Attorney, pero sa inyo, sir, meron po bang lalabas or wala? Ayaw ko munang sagutin. Sir, you're not confirming na wala? death threat, sir? Anong- Pinatatanggap nila? Anong klaseng death Kasi threat? sir, di ba yung tatlo Hindi, pinasok na? nasabi naman na namin yung text messages eh. Anong sabi sir sa text messages? Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapataob itong gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Yung mga ganun. Nako. Sometime February. Early week. First week. Ilang messages? Sunod-sunod kasi yun eh. Sunod-sunod. Nakatumatak po sa inyo. Ayun, yung galing pa yun sa active na military officer. Directly pinasa po sa inyo o ipinasa lang po Sa kanila. Hindi, sa kanila lahat. Sir, lahat sila nakatanggap ng text message? Yeah, may dalawang nakatanggap kaya pinabasa sa kasamahan nila. Sir, before press con, Before press con, sir. Yes, yes. So alam sir na lilitaw? O iyan yung nag-trigger sa inyo para lumabas? Ano ba sir? Hindi naman, hindi kami affected sa threats. Okay po. Totoo po ba sa 18 hindi Salamat po, salamat. wala dyan, hindi daw naging tauhan ni Salvi? Klinaro na namin yun. Hindi namin alam kung saan nanggaling yung sinasabi ni Director. Pero naipakita namin ang pruweba na 16 ang Marines, 2 ang Army. May driver po. Yung driver na sinasabi apat daw. Naku, si Director ang tanungin nyo dun kasi hindi tama yung sinasabi niya eh. Sir, kailan po kayo babalik at ano po yung inyong pake na ma-accomplish niyo yung pagbalik sa inyo? Next week, babalik kami para dala na namin yung mga ibang ebidensya. Kasi yung subpoena nga, iba eh, nakalagay lang doon to verify the identity. Hindi naman nila sinabing, dalhin nyo ang mga ebidensya nyo. So next week po yun, next week. Anong date sir? Anong date? Sir, lahat kayo sir? Lahat. Parang 19 niya, hindi ko makuan. Bibigyan daw nila ako ng sulat. Basta next week, no? Okay. Satisfied kami sa nangyari kanina? Sir, pwede one of your clients, isa sa kanila, okay lang? Pwede. Sir, dito lang sa Ayos lang po sir. Okay naman po yung trato nila sa amin sir. Anong trato, sir? Yung makataong sir, mababait po sila. At ano naman lahat, mabait po sila sa amin. Wala po. Ayan mga kababayan, ito pong matatapang at mga bayani nating mga dating sundalo. At sabi nga rito, nilinaw ni Attorney Libby Baligod na mali po ang mga datos na sinasabi ni Matibag. Kasi 14 lang daw po, no? 16 po ang kumpirmado na mga 16 na dating Marines, no? At 2 po ay sundalo, mga kababayan, or Philippine Army. Yan po yan ang katotohanan. At tungkol doon sa may 20 pa daw, hindi ito alam ni Attorney Libby Baligod. Mukhang mayroon pong premeditated ng gustong ilabas si Matibag at tungkol din doon sa may mga tinatakot, hinaharas na daw po. Siguro sabi nga ni Attorney Matibag, ang purpose noon para hindi na rin sila lumutang at dumagdag pa dito sa 18 na nauna na lumutang. At 19 na nga ito sila mga kababayan kasi 'di ba si Sergeant Dutesa nauna na. So, makikita po natin mga kababayan, mayroon pang mga banta sa kanila. Na ayon nga rito kay Attorney Baligod, no, pag hindi mo ito napabagsak itong administrasyon ngayon, itong Marcos, ay may kalalagyan tayo. So, ang hirap nito, no? Grabe ang ginagawa pong sakripisyo nitong mga dati nating mga sundalo, magigiting, mga bayani. Sa totoo lang mga kababayan, pwede naman, no? Pwede naman na hindi na ito magsalita itong mga ito eh. Pero alam niyo yon, bilang dating mga sundalo, nanumpa kayo na maglilingkod kayo ng tapat sa bayan. 'Di ba? Kaya nga kayo nandyan eh. Kasi gusto niyo magpakabayani eh. Kasi marami naman trabaho eh. Bakit niyo pa pinili yung Marines na alam niyo naman na malaking sakripisyo? Oo, kikita kayo, oo, magkakasweldo kayo, pero
kaakibat ng sweldo, kaakibat ng kita na yan, ay higit sa lahat, gampanan ninyo ang pagiging bayani. Kasi, ang kapalit ng sweldo, sinasahod ninyo, ay pagtataya ng kaligtasan ninyo mismo at ng inyong pamilya. At una pa lang, alam na ninyo yan bago nyo pinasok. Now, bakit kayo lumabas ngayon? Sapagkat ako, simple lang mga kababayan, hindi ito yung kanilang sinumpaan na tungkulin. Kaya ngayon, ibinabalik lang nila ang kanilang prinsipyo, ang kanilang pagiging bayani na nawala pansamantala. Dahil niriyakan po ito ng mga magnanakaw sa ating pamahalaan. Sa pangunguna nga po na itong ni Marcos Jr. na dinilibera nila ang kanilang pamilya doon mismo sa bahay sa Ilocos. Ngayon, makakaasa ba tayo? Well, sa sitwasyon ngayon, mahihirapan tayo. Pero alam nyo, gaano man kabigat, kadilim ang tinataha, gaano mang ipantabon mo sa katotohanan, tabunan mo man ng trak-trak na kamalian, balutin mo man ng kadiliman ang isang napakaliit lang na liwanag, magliliwanag at magliliwanag pa rin ito sa gitna ng napakadilim. Tingnan nyo mga kababayan, walang buwan, walang ilaw, walang mga kuryente. Punta ka doon sa lugar na yon, halimbawa sa mga mangrove area, mayroon ka lang makitang isang alitaptap. Naku, maliwanag na. Napakaliit lang ng alitaptap, ha? Napakaliit lang. Pero pag may makita ka sa gitna ng napakadilim, isang alitaptap lumiliwanag na. Di ba? Lamparang napakaliit. Kasi ako dati gumagamit ako ng lampara. Napakaliwanag na. Napakaliwanag na, sisilbi ng maliwanag yun. Kasi ikaw yung magsisilbing liwanag sa dilim. Ngayon mga kababayan, madilim na madilim po ang sitwasyon, ang ating bansa. Dahil mayroon po tayong nagaharing kadiliman ngayon. Itong kadiliman ng Administrasyong Marcos. Wala pong ginawa kundi pagnakawan ang kaban ng bayan. Kaya mga kababayan, lalo na sa ating mga OFW, kita nyo naman, ipinamamarali na nakatulong sila, pero ayan ang ating mga kababayang OFW na sila yung nagbibigay, nagsisilbing tawag nito, dugo ng ating ng ating katawan ng Pilipinas, dugo ng ating bansa. Galing sa kanilang dugot pawis, paghihirap, pagtitiis, pangungulila sa kanilang mga pamilya, hindi nila inalintana para lang may nakawin itong pamilya Marcos, Romualdez, Saldico at ito pa pong ibang mga kasangkot na mga kongresista. Kaya mga kababayan, lalo na OFW, pag bumuto pa kayo, pag kumampi pa kayo dyan, pag ibuto nyo pa yung mga kinakampihan ang mga Marcos, nasa sa inyo na yan. Kayo na mismo ang hindi rumirespeto sa inyong mga sarili. Kaya mga kababayan, gawin na natin ito ngayon pa lang. Ipamalitan na natin. Walang ibang lumalaban ngayon sa korupsyon. Inday Sara Duterte lang, mga kababayan. So yan, magtungo na muna tayo sa mga, yan po ating direksyon na magtungo tayo sa mga ating mga kababayan na gustong magpa-shoutout. Tingnan natin kung may mag-shoutout mga kababayan. Ito. Yan. Basahin natin ang kanilang mga pa-shoutout. Hello Sir Bimar, good afternoon. Si Maal Jose. Good afternoon din sa iyo, Maal Jose. I'm watching from Trinto, Agusan del Sur, Israel Arcio. Oy sir, Agusan del Sur. Shoutout po sa iyo, sir. Watching you from Switzerland, Vimar. You know, Hello Kitty. Yan. Hello Kitty, shoutout po sa inyo dyan sa Switzerland. Ano ba salita sa Switzerland? Parang dyan yata yung Swiss. Watching from Auckland, New Zealand. Palagi po ako
nakasubscribe lalo na sa programa nyo sa Birada Agila. 2 p.m. po 2 to 4 daily. Sabi ni Rindon Juan. Oy, shoutout sa iyo, Sir Rindon Juan. Comment ka doon, pa shoutout sa BMR doon sa Birada Agila. At ano kita, shoutout kita doon. Watching from Italy, God bless po. Sabi ni Norma Godo Carnete. Sa mga gusto pong manood sa Birada Agila, wag po kayo mahiya doon, magpa-shoutout kayo at ilagay yung taga saan kayo, no? At ako, banggitin nyo lang ang pangalan ko para maano ko kayo, ma-shoutout ko kayo, guys, ha? Watching from Switzerland. Ayan. Sabi naman Leticia Fernandez. Hariraj Dula, kagigising ko lang, friends, kaya reply na lang ako. Ayan, sa London naman ito siya, si Hariraj Dula. Ayan, salamat, Hariraj Dula, ma'am. Hello, BMR. Ayan ang ating kaisa-isang lagi pong nagko-comment na member, si Ate Charilo. Marami po tayong members, no? Kaya kamukha nito ni Evangeline Ligaspe, member natin. May star po sa kanyang pangalan. Ito po sa Ate Charilo. Kaya pula po yung star niya, matagal na po yan. O, yun, 3 years na pala si Ate Charilo member, at 2 months. Ito naman, new member lang si Ma'am Evangeline Ligaspe. Si Ate Evangeline. Ang linaw ng explanation, attorney, thank you, sabi ni Sonia Brantes. Brantes yata yun. Watching from Istanbul, Turkey. Floray Lar. Shoutout po sa iyo sa Turkey. Ingat po kayo dyan. Dahil mukhang baka madamay ang Turkey na yan, no? Patriotic Filipinos USA. Watching from New York City. Ingat, Roland. Uy, thank you, ate. Ito po si Ate Evangeline Ligaspi, mga kababayan. Talagang isa rin po ito sa mga leader, no? Ng mga Duterte supporters. Si Ate Evangeline. Kasama yan sila sa magnanakaw, kaya pinagtatakpan, Sir BMR. Watching from London. Cecilia Dewitt. Oy, grabe naman ating mga viewers. Buong mundo na. Kahapon kami may ganun, Antarctic, no? Saan kaya ngayon? Yung iba, baka tingnan natin kung meron na rito magko-comment na nasa moon nanonood. Nasa Mars. Koke, taga saan ka ba, Koke? Comment ka rin dito, ha? At pakisabi kung taga saan planeta ka. Tama ka, idol, sabi ni Geoffrey Delphin. Siya, salute to our 18 dating members of the armed forces, sabi ni Rusol Salvatierra. Shoutout po sa iyo. Snappy salute to all of you sa mga Marines daw. Ilaban ang tama kasi God as watching para sa lahat na mamamayan. We're positive mindset. God bless all. Ingat, sabi ni Chatap, no? Bakit hindi ako na-notify kay BMR? Pindot lang ako ng pindot sa notification, wala pa rin. Floor. Oo nga, no? Minsan, Ma'am Floor, kaya ganito, minsan mag-unsubscribe muna kayo. Tapos, i-refresh niyo yung cellphone. Tapos, hanapin niyo yung BMR channel. Tapos, saka nga nyo ngayon pindutin yung subscribe uli. At, ibindot niyo yung bell all. Minsan kasi nagre-refresh, you know, or si YouTube may glitch, no? Salamat, Ma'am Flora. Nelson Gatosang, praying for good governance in our nation, sabi niya. Tama kayo, sir, sabi ni Doktor ba to? Sagiraspo. Yan. Enjoy watching sa mga komento, explanation versus BC Inday Sara 2028, sabi ni Mafi Bagnol. Taga saan kayo, Ma'am Mafi? Pablita Daily Vlog. Hello po, taga Subic po. Oy, mga taga Subic. Sana all, no? Dami ko na napuntahang lugar, hindi ko pa nakikita yung hindi pa ako nakapunta sa Subic. Maganda daw diyan yung mga beach diyan. Gusto ko makapunta diyan sa Subic palang araw. Good AM, sir. Attorney Bueno, daghang dagan sa imo, daghang salamat sa imong paliwanag sa batas siguro. May pala ang Pilipinas, iyon ang totoong abogado. Sabi ni Bubas Binsulan. Shoutout sa iyo, Bubas. Ito si Ate Charilo uli. Hello. Galing talaga ni tatay, sabi ni si Sweetie Barat. Sweetie Barat. Ang galing ng mga paliwanag ng mga abogado, sabi ni Zinaida Quinto. Ang galing na paliwanag ni Attorney Bueno. You know, yan. Sabi naman ni Sinya Takaizano. Yan. Shoutout sa lahat watching from London. Lucy De La Cruz. Good PM BMR. Sa bahay na lang niya.
maging portable siya, sabi ni Gonzales. Ayun, tama si Tatay Digong yun. Black Hawk, mabuhay kayo mga kababayan ko sa nakikipaglaban sa ating dating Pangulo. Okay mga kababayan, at wala na pong nagpa-shoutout. Sige, kung gusto niyo po magpa-shoutout mga kababayan, comment nyo na lang po dito ang inyong lugar, kung taga saan kayo, at pa-shoutout. At sa mga gusto po, sa Birada Aguila magpa-shoutout mga kababayan, magpa-shoutout po kayo doon. At isi-shoutout ko po kayo kung gusto niyo po sa Birada Aguila mapanood po ako doon at gusto niyo ma-shoutout din doon. Sabihin, comment lang po kayo mga kababayan, pa-shoutout Bimar, dito ako nanonood sa'yo. Sa Moon, sa Mars. Bimar Channel, pa-shoutout sa Birada Aguila. Maraming salamat, Pilipinas as always. Bye-bye!